Sa ating mas malawak na mundo na nasa digmaan, madali nating makalimutan ang maliit na daanang ito na kadalasan ay parang isang labi ng Cold War kaysa isang bagay na dapat seryosohin. Pero maalala mong ito ang pangunahing target ng isang opisyal sa Trump administration. Bukod pa rito, madalas itong lumalabas sa balita buwan-buwan. Hindi pa ganun katagal na pag-usapan natin ang Cuban tanker crisis. Ngayon, lilipat tayo sa mas seryosong usapin, isang Cuban drone dilemma. Oo, ayon sa isang ulat na sumipi sa isang opisyal ng intelihensya ng Estados Unidos, nagbigay ang Russia at Iran ng mahigit 300 military drone sa Cuba at may plano pang magpadala ng mas marami pa. Ipinapahiwatig ng balitang ito na maaaring malagay sa panganib ang mga target sa mainland US. At dahil dito, lalo pang binibigyang din ang posibilidad na muling kumilos ang Estados Unidos sa Caribbean ngayong taon. Pero ang totoong kwento rito ay mas komplikado pa. Kaya magsisimula tayo sa mabilis na update sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan sa Cuba. Dahil marami talagang nangyari pero natabunan ng mas malalaking balita mula Iran at Ukraine. Pagkatapos, ilalarawan ko kung ano ang laman ng ulat at hindi ako magpapaligoy-ligoy doon dahil may mga mahalagang impormasyon na hindi isinama sa ulat na kailangan para tunay na maintindihan ang totoong banta. Dahil kulang ang maayos na ulat tungkol dito, tatalakayin natin kung bakit maaaring piliin ng Rusya at Iran ang estratehiyang ito. Madalas napupunta ang usapan sa kakulangan ng mga sistemang Patriot pero papabulaanan natin yan sa lalong madaling panahon. Sa huli, magtatapos tayo sa pangkalahatang komento tungkol sa revolusyon ng drone. May paniniwalang ang mga drone ay magpapalakas sa mahihinang estado. Ngunit yon ay unang antas lang na epekto at hindi isinasalang-alang ang posibleng tugon ng mga kalaban sa banta. Maaring magdulot ng mas masamang kalagayan sa mahihinang estado ang mga tugon na yon kaysa kung walang drone. Pero magsimula tayo sa isang mabilisang buod ng kung ano ang nangyayari sa Cuba. Tandaan ninyo na matapos mapatalsik ng Estados Unidos si Nicolas Maduro na technical pa rin presidente ng Venezuela. Nagpatupad ang US Navy ng kwarantina sa Cuba na pumipigil sa isla na mag-angkat ng anumang langis. Hindi ito biro. Ang Cuba ay umangkat ng humigit kumulang 60 hanggang 70% ng kanilang pangangailangan kaya nagkakaroon ng malaking kakulangan. Naging sobrang mahal ng gasolina para sa karamihan ng mamamayan doon at nagsimula ng makaranas ng sunod-sunod na brownout ang bansa. Noong Marso, nagpadala ang Rusya ng isang tanker ng langis sa isla na nagdulot ng spekulasyon kung magkakaroon tayo ng krisis sa tanker ng Cuba kung harangin ito ng Estados Unidos. Umatras si Trump, kunwaring binanggit ang makataong pangangailangan, siguro tungkol sa pagkain, kaya pinayagan ang tanker na magbaba ng lubang kailangang langis. Pansamantalang solusyon lang ito, nagbigay lang sa Cuba ng mga 2 linggong dagdag na gasolina. Halos 2 buwan na mula noon at wala pang nakukumpirmang dagdag na padala. Nagpadala ang Rusya ng ikalawang tanker ng langis sa Cuba noong Abril, ngunit 1 buwan na itong nakatigil sa Atlantiko. Ipinapakita nitong hindi naniniwala ang Kremlin sa meme ng pagkaing Mexicano at ayaw subukang lusutan muli ang kwarantina. Samantala, bumisita sa Cuba 1 linggo nang nakalipas si CIA Director John Ratcliffe at hindi bababa sa 3 opisyal na malabo ang mga muka. Malinaw na ang nananatiling banta ay susubukan ng Estados Unidos na ulitin ang espesyal na operasyon laban kay Maduro sa pagkakataong ito ay sa isang mas malapit na target sa Caribe. Bagamat hindi ko pa direktang naitanong sa pamunuan ng Cuba kung gusto nilang mangyari yon, hindi ako naniniwala na gusto nila yon. Kung ikaw ang nasa posisyon nila, baka maghanap ka ng paraan para pigilan ng Estados Unidos na subukan yon. Dahil dyan, maaari na tayong magsimula sa kasalukuyang ulat. Noong linggo, iniulat ng Axios mula sa isang mataas na opisyal ng US na naglalabas ng lihim na impormasyong pang-intelihensya. Ayon sa ulat, nakuha na ng Cuba ang mahigit 300 droning militar at kamakailan lang nagsimulang pag-usapan ang paggamit ng mga ito laban sa US base sa Guantanamo Bay, mga barkong pandigma ng US at posibleng Key West. Bumibili ang isla ng mga drone na pang-atake na may iba't ibang kakayahan mula Rusya at Iran simula 2023 at sa loob ng nakaraang buwan, humingi pa ang mga opisyal ng Cuba ng dagdag na drone at kagamitang militar mula Rusya. Sige, talagang interesante ang mga bagay na yan at dapat kilalanin ng Axios sa pag-uulat nito. May mahalagang impormasyong kulang dito.
Ang nag-uulat ng issue sa pambansang seguridad ay dapat alam ang halaga ng impormasyong nawawala at ang opisyal ng US na naglalabas ng impormasyong yon ay dapat ding alam ang mga sagot sa tanong kung totoong opisyal nga siya. Ngunit tahimik ang artikulo. Gusto kong malaman kung anong klase ng drone ang nakuha ng Cuba. Sa puntong ito, ang salitang drone ay isang payong termino na hindi nagsasabi ng marami tungkol sa kakayahan nitong umatake, kundi na wala lang talagang tao na sakay nito. Ang iba sa mga ito ay ginagamit lang sa pagmamanman at walang kakayahang umatake. Samantala, sa isang dulo ng antas ng pagiging nakamamatay, itinuturing na drone ang karaniwang quadcopter. Gayunpaman, ang 300 quadcopter ay biro lang. Talagang matatawa ako kung may sinuman sa hanay ng mga eksperto sa pambansang seguridad na sineseryoso ito. Sa pagsasanay, madalas makabasag ng 5 hanggang 10 drone bawat araw ang drone pilot. Baka makalimutan natin na alam ko ito mula sa sarili kong karanasan. Kung ikaw ay sobrang optimistiko, iniisip mong sapat na ang 10 araw ng pagsasanay at gusto mong may matirang 100 drone para gamitin sa labanan, makakakuha ka lang ng 4 na piloto. At sa huli, ang magagawa mo lang sa kanila ay gumawa ng maliliit na butas sa ilang pasilidad sa Guantanamo Bay. Siguro kung sobrang sinuwerte ka at may mga tauhan ng US na naglalakad-lakad lang sa base sa araw ng pag-atake, baka makapagdulot ka ng ilang casualty. Pero tulad ng sabi ko, biro lang ito. Ayon sa ulat, ang Key West, Florida ay maaring maging target na mga 160 kilometro ang layo mula sa Cuba. Mahirap makahanap ng karaniwang Russian drone na halos kapareho ang abot. Ang Zala Z-50, 4 ang pinakamalapit na tugma base sa mga pinaniniwala ang detalye. May kapasidad itong magdala ng 15 hanggang 25 kilo at may pinakamalayo na abot na 200 kilometro. Ibig sabihin, ganito ang magiging lawak ng maaabot na target. Tandaan, ang Key West ay may populasyon na nasa 27,000 at ang typical na Shahed drone ay kayang magdala ng 50 kilo. Sige, sabihin natin nag-aalala ko, pero di naman masyadong takot. Mas interesante sana kung totoong Shahed drone ang pinag-uusapan. Sa default na saklaw ng Shahed, ganito ang bagong saklaw ng pag-atake. Kasama sa loob ang buong Florida, pati na ang Mobile, Alabama at ang New Orleans, Louisiana ay nasa gilid lang. Dahil dito, lalong magiging banta ang mga Shahed. Kung palalawakin pa natin ito hanggang sa pinakamalayong abot ng Shahed at abot na halos buong silangang baybayin. Pero mas kritikal at hindi na kailangan ng malaking paghihinuha, maaring tamaan ang Gulf Coast kasama ang lahat ng infrastruktura ng langis nito. Binanggit ko ito dahil ang pagbagsat ng Shahed sa gusali ay nakakasira pero hindi ganang kalaki ang pinsala. Alam ng Ukraine ang epekto ng long-range na drone na tumatama sa target na may sarili nitong supply ng gasolina. Gayunpaman, para milagay sa konteksto ang dami, ang Rusya ay naglulunsad na ngayon ng humigit kumulang 300 Shahed o Shahed decoy kada araw sa karaniwan. Ang pinakamasamang senaryo sa Cuba ngayon ay maaaring nakakatakot para sa mga Amerikanong sanay sa pribilehiyong protektado ng 2 karagatan. Pero maliit lang ito kumpara sa banta na kinakaharap ng Ukraine. Sa puntong yan, lumipat naman tayo sa kung ano ang makukuha ng Rusya dito. Sa totoo, duda kung may ginagawa talagang Rusya dito. 300 drone sa loob ng 3 taon, bawas pa ang ilang donasyon mula Iran, ay nagpapakita na hindi naman talaga galante ang Kremlin. Sa palagay ko, ang Rusya ay nagpapadala lang ng mga natitirang lumang supply sa Cuba, mga luma ng modelo na nagawan na ng depensa ng Ukraine. Mahihirapan akong isipin na may sinuman sa Kremlin na naniwala na magandang ideya ang ipasa ang pinakamataas na kalidad ng kagamitan sa Havana. Ngayon, madalas kong makita online na sinasabi ng iba na ginagawa ito ng Rusya dahil gustong panatiliing abala ang mga depensa ng US sa loob mismo ng bansa. Ibig sabihin, mas konti ang donasyon o bentahan sa Ukraine sa pamamagitan ng mga bansang NATO na mahalaga para sa Rusya. Ibig sabihin nito, mas konti ang padala sa mga kalaban ng Iran sa reyon, bagay na pinahahalagahan ng bansa. Kadalasan napupunta ang usapan sa Patriots, pangunahing sistemang inaasahan ng Ukraine at mga kaalyado sa Gulf para pabagsakin ng ballistic missile. Nakakalungkot, pinalalakas pa ng ganitong lohika ang maling paniniwalang ang Patriots ang pangunahing depensa laban sa mga drone. Hindi naman talaga sila ganun noon pa man.
Ginamit lang sila sa mga emergency sa Gulf region para doon. Ginamit din ito ng Ukraine pang protekta sa mahalagang target. Ngunit yon ay eksepsyon, hindi karaniwan. Mabagal ang mga Shahed. Aabutin ng 2 oras bago makarating ang mga Shahed sa Miami mula Cuba, kaya may sapat na oras ang mga alertong piloto ng fighter jets sa Timog Florida para mabilis na makalipad at haranin sila. Kalokohan ang ideya na targetin ang infrastruktura ng langis sa baybaying gulpo ng Texas. Pwedeng abutin ng 10 oras ang lipat ng Shahed. Kung wala namang magawa ang US Air Force kundi manood na masunog ang mga refinery, mas mabuti pang magsara na lang kaagad ang gobyerno ng US. Bukod sa Patriots, ang banta ng drone attack sa US ay nagtutulak sa militar na panatilihin ang kanilang kagamitan sa bansa. Magkakaroon yon ng kaunting epekto sa mga deployment ng US sa ibang lugar, pero siguro ay may epekto pa rin yon kahit papaano. Sa totoo lang, para sa Rusya, ang layunin ay gawin lang ang minimum para suportahan ang kaalyado sa reyon. Kung kayang wasakin ng Cuba ang malaking bahagi ng infrastruktura ng US bilang ganti sa isa pang espesyal na operasyon ni Maduro, malamang ay hindi na yon pipiliin ng Washington. Iyan ang nais ng Rusya, kaya baka sulit ang kanilang pamumuhunan. Pag-usapan natin kung paano nakikinabang ang maliliit na bansa sa revolusyon ng drone. Oo, sa unang tingin, nagbibigay ang mga drone ng bagong opsyon sa maliliit na bansa. Oo, magiging kapaki-pakinabang ang nabanggit kong kakayahan ng drone bilang panakot. Mas gusto ng mga autokratikong leader kapag hindi madaling alisin sila ng Estados Unidos sa kapangyarihan. Kung simpleng usapin lang ito ng mahihinang bansa na gumagawa at gumagamit ng drone gaya ng Shahed, malinaw sana ang benepisyo nito. Ang problema ay hindi ka basta-basta makakagawa ng mga drone nang hindi nababahala ang mga makapangyarihang bansa na nagpapanatili ng kasalukuyang kalagayan. Dahil dito, naudyok ang preventibong aksyon, magastos na digmaan, at mga kalabasang hindi epesyente para sa lahat kahit sa ilang pagkakataon. Sa araw ding lumabas ang balita tungkol sa Cuba, nag-upload ako ng lektura sa pangalawang channel tungkol sa kontrol sa armas, bahagi ng Introduction to International Relations playlist ko. Ayokong ulitin lahat, pero mahalaga pa rin na yon ang pangunahing aral ng lektura. Sa madaling salita, ang paggawa ng mga armas ay nagdudulot ng mga di-episyensya katulad ng isang digmaan, kaya sa prinsipyo, ang mga napagkasunduang solusyon ay dapat magdulot ng mas mabuting kalagayan para sa parehong panig. Dapat ituring ng mga kalaban ang mga posibleng magparami ng armas na parang mayroon na silang armas. Sa ganitong paraan, wala nang dahilan para magparami at gumawa pa ng armas. Ang benepisyo para sa kalaban ay maaari niyang bahagyang bawasan ng alok upang mapakinabangan ang katotohanang hindi naman talaga gumastos ang napaparami ng armas. Isa sa mga paraan kung paano maaari mabigo ang mga napagkasunduang resolusyon ay kung hindi makita ng kalaban ang desisyon na mag-armas. Kung kapanipaniwala ang banta ng preventive war, maaaring mas murang tugunan ang problema sa paraang militar kaysa bayaran ang tagapagpalaganap ng armas para huwag maglunsad ng programang pang-armas. Lalong hindi napipipigilan ng banta ng preventive war ang palihim na pagpaparami ng armas. Dahil dito, hinihikayat nito ang kalaban na magsimula ng preventive wars kahit hindi tiyak kung may programang pang-armas na sisirain. Dahil dito, nagiging sakuna ang lahat. Ang Cuban drone dilemma ay lalong nakakabahala dahil madaling makalusot ng palihim ang mga sandata sa destinasyon. Maliit ang mga ito, kaya ang tanging paraan para mapigilan ng Cuba na makakuha nito ay lubusang i-quarantine ang isla, inspeksyonin lahat ng sasakyang dagat na papunta sa Cuba at detenihin ang sinumang lalabag sa patakaran. Hindi ito preventive war na may aktual na paggamit ng puwersa pero malaki pa rin ang gastos para sa lahat ng kasali. Laging may takot na baka isipin ng Estados Unidos na mas mura at pangmatagalang solusyon ang pagpapalit ng pamahalaan sa problema. Gayunpaman, ilalarawan ko ito bilang isang alalahanin para sa hinaharap, hindi para sa kasalukuyan. Malabong seryoso ang pagpapadala ng 300 drone sa Cuba. At maliban na lang kung may impormasyon na mas malaking bilang ng mga drone ang papunta sa isla at ang mga drone na yon ay malapit sa mga pinakamodernong modelo, ang banta sa Estados Unidos ay minimal lamang. Bukod dito, mahirap makita kung paano makakatulong ang Rusya o Iran dahil sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Itinatabi ko muna ito para balikan sa usaping estratehiko. Gayunpaman, baka dapat ko pa rin itong isaisip dahil sa politika sa US. May mga haka-haka na ito'y autorisadong paglabas ng impormasyon mula sa administrasyon ni Trump.
Gusto ng White House ng suporta ng publiko para sa pagpapalit ng rehimen. Bahagi ito ng paghubog sa naratibo. Hindi ko sigurado, baka totoo nga. Sasabihin ko lang, ginugol ko ang 5 minuto sa pagpapaliwanag kung bakit konti lang ang detalye sa ulat na nagpapakita ng seryosong banta sa teritoryo ng US. Hindi ko ito ilalabas kung gusto ko talagang makakuha ng suporta sa pagsalakay sa Cuba. Maglalabas lang ako ng seryosong impormasyon tungkol sa Shahid. Kung puro quadcopter lang ang ipinapadala, hindi na ako maglalabas ng anuman. Bahala ka kung paano mo yun iintindihin. Ano ang mga natutunan natin ngayon? Nasa bingit muli ng krisis sa politika at ekonomiya ang Cuba. May ilang mga drone ng Russia at Iran sa Cuba, pero wala pang impormasyong nagsasabing seryoso itong banta sa Estados Unidos. Maaring ginagawa ito ng Russia at Iran para mapanatili ang depensa ng US na malapit sa sariling teritoryo nito, kahit hindi ito kasing epektibo gaya ng maaring isipin. May seryosong alalahanin sa preventive war na dapat tandaan sa hinaharap. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa arms control na senaryong yon, panoorin ang lekturang nabanggit kanina. Mas komplikado ito kaysa sa sinabi ko dahil pwedeng magdulot ito ng maling preventive war at matagumpay na pagbabago ng kapangyarihan. At kung nagustuhan mong video natin na yon, paki-like, share at subscribe at magkita tayo sa susunod. Ingat ka lagi!